Mainit ang sulok ng kanyang mga mata nang nagtaas siya ng paningin sa asawa. Ang walang emosyon nitong muka at malamig na tingin ang pumuno ng takot sa dibdib niya. Nix, that certain word from her pulled the trigger of her husband's patience. Marahas itong tumayo at malakas na hinampas ang kamay sa mesa. Napatalon siya nang damputin nito ang babasaging pen holder at ibinato iyon sa pader. Kumalansing ang pagkabasag niyon at ang bubog ay tumilapon sa sahig. Tumarak pa ang isa sa binti niya. Nix, hindi. Damn Monica. Bulyaw nito. Galit ang mga mata at nagngangalit ang ngipin sa pagpipigil na masumabog pa. Magpapaliwanag ako. Kumuyom ang kamao ni Benedict at inilang hakbang siya. Dinaklot nito ang kanyang magkabilang balikat at inalog siya. You cheated! You fucking cheated on me! Hindi! Gumaralgal na tanggi niya. Kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi ko magagawa yon. Sandaling dumaan ang hindi mawaring emosyon sa mata ni Benedict habang nakatitig sa mga luha niya. Subalit sandali lang iyon at mas nanlilisik na ang mga mata nito. Hindi. I am not fucking stupid. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Nagtatagi sa mga ngipin sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Humikbi siya. Nix, maniwala ka sa akin. Damn it! Hindi ka ba nakontento sa akin at naghanap ka ng iba? Is he better and fucking than me? Ha? Monica? Mas mayaman ba siya sa akin? Matagal mo na ba itong ginagawa? Mabilis siyang umiling at humagulhol na. Hindi niya alintana ang sakit ng dumudugo niyang sugat sa binti o ang diin ng pagkakahawak ni Benedict sa magkabila niyang braso. Na halos madurog na iyon. Mas masakit ang mga salitang binibitiwan nito. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo alam kung paano ka nagtaksil? Hindi mo alam kung paano ka naghubad? Fuck this! Hindi nga ganon. Tumaas na rin ang boses niya kahit nanginginig. Padarag na binitiwan ni Benedict ang kanyang mga balikat na muntik niyang ikinatumba. Umatras siya nang tumaas ang nakakuyom nitong kamao. Dumaan ang sakit sa mga mata nito nang makita ang naging reaksyon niya. She thought that he will hit her. You think I'm gonna hit you? Mas mabagsik ang boses nito ngayon. Hindi siya sumagot dahil tanging takot ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Gigil na sinapo nito ang ulo at sinabunutan ng sarili. You think I'm gonna fucking hit you, Monica? Ulit nito. Bakas ang pagkadismaya. Muling dumampot ang kamay nito ng bagay mula sa ibabaw ng mesa. Napaigik siya nang tumama sa paderang laptop at wasak na lumagapak iyon sa sahig. I never thought that I married a woman who doubt me and never been contented on me. Fuck this life! Bumalikwas ang kahoy na upuan ng sinipa nito iyon bago galit pa rin na lumabas ng opisina. Nanginig ang kanyang mga tuhod at nanghinang niyakap ang sarili. Basag-basag ang mga gamit sa loob ng opisina ni Benedict at rinig na rinig ang hipbi at paghagulhol niya. Masakit man ang paa, sinikap niyang maglakad palabas. Hindi niya pinansin na nadaanan si Leticia na tila kontrabida sa pelikulang nakasandal sa pader at nanunuya ang mga tingin sa kanya. Namamanhid na ang kanyang mga binti at tumutulo na rin ang dugo nang mabilis siyang bumaba ng hagdan. Matapos puntahan ng master's bedroom, nakasalubong pa niya si Nanang Yeye na maluha-luha rin at panay ang tawag sa kanya. Hindi niya pinansin ang matanda lalo pat narinig niya ang tunog ng pagkabuhay ng makina ng kotse. Nix! Malakas niyang sigaw nang makarating sa front door. But Benedict don't bother to look back. Instead, he closed the window of the car and drove away furiously. Sinalubong siya ng alikabok nang tumakbo siya pahabol sa humaharurot na kotse nito. Nix! Teka lang! Pakinggan mo naman ako! Benedict! Mas bumilis ang takbo ng kotse. Parang punyal na tumarak sa puso niya nang hindi man lang huminto si Benedict at tuloy-tuloy itong lumabas ng hasyenda. Nanghina ang mga tuhod niya at tuluyang bumigay ng mawala sa paningin niya ang sasakyan. Sinubukan niyang tumayo ulit para habulin ito. Subalit hindi na niya maigalaw ang kanyang mga paa. Mapait ang mga hikbing pinapakawalan ng kanyang bibig.
Parang batang humagulhol siya sa gitna ng driveway habang nakatingin sa unahan. Umaasang babalik si Benedict at pakikinggan siya. Papakinggan mo lang naman ako eh. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Bakit ka naniwala agad? Hindi niya alam kung gaano siya nagtagal sa pagkakasalampak sa semento dahil panay lang ang iyak niya. Kung hindi pa dumating si Nanang Yeye at pinayungan siya, hindi pa niya mapapansin na nakakasunog na sikat ng araw. Anak, halika na. Bumalik na tayo sa mansyon. Hindi po, Nanang. Babalik si Nix. Hihintayin ko siya rito. Sabi niya mahal niya ako. Kapag mahal dapat papakinggan. Mainit na dito, anak. Doon mo na lang siya hintayin sa mansyon. Hindi. Dito lang ako. Baka bumalik siya at hindi niya ako makita. Sumigok-sigok pa siya na parang batang paslit na iniwan ng nanay. Sasabihan ko siya. Gamutin muna natin ang sugat mo. Tara na, anak. Nanang, ang sakit. Nakiiyak na rin ang matanda kahit nasa ilalim sila ng init ng sikat ng araw. Sabi niya mahal niya ako kaya pinakasalan niya ako. Bakit hindi siya nakinig sa akin? Nanang, bakit ayaw niyang makinig sa akin? Mahal na mahal ko si Nix. Hindi ko kayang maghanap ng iba. She was still crying when Nanang Yeye finally convinced her going back to mansyon. Hindi niya pinansin si Leticia na prenteng nakaupo sa sofa habang nagkakape. Parang Reyna ang bruha na patingin-tingin sa kanya at nakangisi. Inalalayan pa rin siya ni Nanang Yeye nang pumasok sa elevator. Inutusan siya nitong maligo dahil puno ng alikabok ang kanyang katawan. The old woman even guards her when she was washing herself. Alam niyang binabantayan siya nito na baka umiyak na naman siya at magbabad sa shower. Kagagaling lang niya sa initan. Pinanood niya lang ang matandang babae nang alisin nito ang nakatarak na may kalakihang bubog sa kanyang binti. Wala siyang naging reaksyon nang kumirot iyon. Iba na ang tumatakbo sa isipan niya. Her soul is lost and her heart is in pain. May masasakit pa ba sa hindi pakikinig sa kanya ng taong inaasahan niyang unang maniniwala sa kanya? Nagkulong na naman siya sa loob ng master's bedroom buong araw. Panay ang tawag at padala ng text kay Benedict. Ngunit wala siyang nakukuhang reply mula rito. Mga bandang alauna ng tanghali naka-off na ang cellphone nito. Panay lang ang iyak niya at walang ganang kumain. Ganun pa rin ang sitwasyon niya ng sumunod na araw. Kung hindi lang dahil kay Nanang Yeye malamang ay lupasay na siya ng pangatlong araw. Kulang na kulang kasi siya sa tulog. At kung hindi pa siya pilitin ni Nanang Yeye na kumain kahit 3 subo lang, ay hindi magkakalaman ang kanyang tiyan. Katulad ng mga nagdaang gabi. Niyakap niya ang una na ginamit ni Benedict at sinubukang tawagan ito. But a certain online news popped on her notification bar. Benedict Almerades caught kissing with the beauty queen. Ang headline. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pindutin niya ang link ng video clip. Her heart broke into pieces when she saw her husband kissing with another woman. Wala pa ring sagot si Benedict sa mga tawag at text niya. Okay lang naman yun sa kanya. Iisipin niya na lang na busy ito sa kumpanya. Subalit hindi na niya nagagawang kumbinsihin ang sarili gamit ang dahilan na yon. Dahil palagi niya nakikita ang mukha ng asawa sa telebisyon, sa social media, o kahit sa online news, na palaging may kasamang babae sa Maynila. Iba-iba, mula sa mga modelo, beauty queen at mga sikat na artista. Maraming babae ang nalilink kay Benedict dahil palagi itong nakikita sa mga sikat na bar sa Maynila. O kaya naman ay kung saan maabutan ng kumuha ng larawan. Bumuntong hininga siya habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang kwarto sa bahay ng kanyang mga magulang. Umuwi siya sa bahay nila 1 linggo matapos nilang mag-away ni Benedict. That was their biggest fight ever since they got married. Gusto niya pa sanang manatili sa mansyon, ngunit hindi niya kayang makita ang mga gamit ni Benedict dahil naaalala niya lang ang nakita niyang video clip na may kahalikan ito. Isa pa si Nanang Yeye mismong nagsabi sa kanya na kailangan niya munang huminga. Ang presensya ni Leticia at ni Jordan sa mansyon ay hindi nakakatulong sa kanya. Katulad ng mga nakaraang araw, tamad na naman siyang bumangon. Parang gusto niya na lang magtalokbong ng kumot at bumalik sa pagtulog. Subalit hindi pwede dahil may exam siya ngayon sa subject na kinuha niya. Halos hilain niya ang kanyang sarili na bumangon at tumungo sa banyo. Pagbaba niya ay pansin niya ang tahimik na pagmamasid ng kanyang mga magulang. Wala siyang narinig sa mga ito nang umuwi siya.
Alam naman na siguro ng mga ito na hindi maayos ang pagsasama nila ni Benedict ngayon. Tahimik na kumuha siya ng sandwich sa mesa at hinalikan ng kanyang ina sa pisngi bago naglakad palabas. Teka lang, walang ganang nilingon niya ang ama. Nitong mga nakaraang araw, parang palagi na lang siyang pagod. Walang gana at mabilis din siyang mairita at iyakin. Ayos ka lang anak? Kaya ko papa. Alam ko, bata ka pa lang alam ko nang matapang ka. Pero nak, alam mo naman na pwede rin maging mahina minsan. Hindi ako pwedeng maging mahina pa. Sinong may sabi anak? Pwede. Matigas ang ulong umiling siya at napasinghot. Tuluyan ng tumulo ang luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kapag naging mahina ako pa, parang sinabi ko na rin na totoong nasa larawan na yon. Para ko na rin sinabing tinatanggap ko na ayaw na niya sa akin. Parang tinatanggap ko na rin na tapos na kami. Lumabas ang masakit na hikbi sa kanyang bibig at sinalubong ang mata ng kanyang ama. Namumula na rin iyon at naninigas sa mga panga. Ayaw ko pa. Ilalaban ko to kasi hindi naman totoong nasa larawan na yon. Marami akong nakitang babae niya sa internet, anak. May dahilan yun pa. Nasasaktan siya. Napipikon na inihilamos ng ama ang sariling kamay sa muka at nanunubig na rin ang mga mata. Nasasaktan ka rin. Anong karapatan niyang saktan ng prinsesa ko? Hihintayin ko siya pa. Hindi ko susukuan si Benedict. Mahal ko siya at ilalaban ko ang kasal namin. Mas lalong nanigas ang panga ng kanyang ama at kumuyom rin ang kamao. Ang akala niya ay magagalit ito dahil tunog martir ang sinabi niya. Subalit tumango ito kahit pa hindi sang-ayon sa desisyon niya. Niyakap siya nito ng mariin at hinalikan sa sentido na parang baby. Ilang beses nitong hinaplos ang kanyang ulo katulad noong paano siya nito patahanin noon. Her talk with her father somewhat lessens the heaviness in her chest. Masakit ang kanyang ulo nang magsimula siya sa exam. Hindi siya gaanong nakapag-review ng nagdaang gabi. Bumuklat lang siya ng notes at binasa iyon. Kaya wala siyang matinong naging sagot sa pagsusulit. 5:00 ng hapon ang panghuli niyang exam. Dahil sa oras lang na iyon available ang professor niya. Lampas 6:00 na ng gabi nang lumabas siya ng universidad. Nakatanggap siya ng text message galing kay Nanang Yeye na nakikiusap na pumunta siya ng asyenda dahil may problema. Nireplyan niya ang matanda na pupunta siya kahit mas lalo pang lumala ang sakit ng kanyang ulo. Walang bituin sa langit ng pausadin niyang sasakyan paalis. Nagsimula nang bumuhos ang ulan nang makarating siya sa San Juan, Goa. Namukaan niya ang kulay asul na kotse ni Castel Rebamonte na kasabayan niyang pumasok sa barangay. Tumigil iyon sa harap ng isang establishmento kaya nauna siya. Mabilis niyang natapakan ang preno ng kotse. Nang muntik na niyang mabangga ang 2 kotse na nakaparada sa gitna ng daan. Sa mismong hangganan ng Rancho Rebamonte at Hacienda Constancia. Binusinahan niya iyon at inaninag kung may tao ba roon. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita niya ang lalaking nakahandusay sa aspaltong kalsada. She keeps the engine of the car and the lights on before she went out. Kuya, ayos lang po kayo? Patakbo niyang nilapitan ang nakahandusay na lalaki. Hindi alintanang malakas na buhos ng ulan. Mahina niyang tinapik-tapik ang pisngi ng lalaki at sinuri ang katawan nito. Tented ang salamin ng 2 kotse kaya hindi niya makita kung may tao pa ba roon. Shit naman, huwag ka munang mamatay. Tarantang wika niya dahil parang hindi na humihinga ang lalaki. Teka, kukunin ko lang ang... Ay! Tatayo na sana siya para kunin ang cellphone sa loob ng kanyang kotse. Nang mapasigaw siya sa gulat nang bigla siyang hawakan sa palapulsuhan ng lalaking nakahandusay at walang malay kanina. Sa tulong ng ilaw na nanggagaling sa kanyang kotse, nakita niyang malademonyo nitong ngisi. Binalot siya ng iba yung takot nang bumukas ang pinto ng 2 kotse. At lumabas ang 3 pang kalalakihan. Jackpot na to! Halakhak ng isa at buong pagnanasang pinasadahan siya ng tingin. Nangilabot siya ng tumitig iyon sa harap niya dahil sa pagkakabasa ng damit niya sa ulan. Malakas na inagaw niya ang kamay mula sa lalaking may hawak sa kanya at itinulak iyon. Aray! Napaiyak siya nang mahablot ng isang kanyang buhok na halos makapagpahiwalay sa kanyang anit. Hinila siya niyon at nauntog siya sa malapad nitong dibdib. Tulong! She shouted desperately when the man sniffs her neck. Ang bango! Naghalakhakan ng mga demonyo. Walang makakarinig sa'yo rito, miss.
Lagot ka sa amin ngayong gabi. Dinaklot niya ang kamay ng lalaking nakahawak sa kanya at buong diin na kinagat iyon. Napaigik ito sa sakit at nabitiwan siya. Kumari pa siya ng takbo patungo sa palikong daan. Malapit na roon ang gate ng Hacienda Constancia. May mga gwardya roon at makakahingi siya ng tulong. Dinig niya ang boses ng mga lalaki at nagkakandadapa-dapa na siya nang makarating sa gate ng hacienda. Kinalampag niya yun at nagtatawag. Sa kanyang pagkadismay ay walang nagbukas ng gate. Walang ulo ng gwardya na sumilip sa maliit na gate. Benedict! Nanginginig sa takot na tawag niya at umalis sa harap ng gate. She ran to the east side of the place. Hindi na yung teritoryo ng Hacienda Constancia. Namilipit siya sa sakit ng maramdaman ng paghiwa ng matalim na bagay sa kanyang hita. Nang akyatin niya ang barbed wire, sumirit ang dugo niyong katulad ng kung paano duguan ang kanyang mga kamay at paa dahil sa mga tinik ng barbed wire. Ayun! Huwag niyong patakasin! Ulam na yan! Benedict! Benedict, please help me! Nalalabo na ang kanyang paningin dahil sa magkahalong luha at ulan habang patuloy pa rin siya sa paika-ikang pagtakbo. Please help me! She shouted in vain when she stumbled to the ground. Natisod siya sa nakapulupot na ugat ng puno. Mas nanginig pa sa takot na sinubukan niyang tumayo dahil nakasunod na sa kanyang mga lalaki. Subalit hindi nakikisama ang paa niyang may naipit yatang ugat. Huli ka! Marahas siyang itinayo ng isa at hinawakan sa panga. Wag! Wag, please! Nix! Help me! Help me! Nagmamakaawa ang kanyang tinig na sinagot lang ng mga halakhakan. Tumaas ang kamao ng isang ngunit bago pa man iyon dumapo sa mukha niya, natumba ito kaya nabitiwan siya. Takot na nagsumiksik siya sa puno habang nakatingin sa bagong dating. Eksperto ang galaw niyon at walang awang binalian ng butong mga lalaking nagtatangkang gumahasa sa kanya. How dare you enter my territory? Mapanganib nitong wika at naglabas ng baril.